good morning guys. Kasabong ko sa Bisidero sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscriber dito sa aking channel, sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Maraming salamat sa inyo nga lahat sa pagsubaybay, sa pag-support sa aking channel, sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV, sa mga kinukontent ko nga kung papaano alagaan ang mabuti ang aking mga manok at saka maglaking malusog, hindi sakitin ang ating mga sisiw hanggang sa paglaki niya na pwede na nating panglaban, panglaro sa mga sabungan cockpit mismo. Dito sa umaga nito ngayon, nandito ako sa bahay ng kukuntit, magbigay ko ng konting tips, advice sa inyong mga baguhan pa lang tungkol sa science sa isa kamanok natin na magkaroon na siya ng sakit. Ito siya, magbigay kong sample sa inyo. Meron ko dito mga bagong ito siya, mailab kasi bagong huli ko ito siya. Ito ang maipaliwanag ko sa umaga sa inyo ngayon na sinasabi ko sa inyo parang mayroon kayong pagdagdag na kaalaman sa pag-alaga ng manok sa pagpanood nyo dito sa aking content na ito. Ang kapatid nito doon to sa kabila, pinagala ko sila. Ngayon, 4 months na hinuhuli ko na. Ang sign sa isa ka manok, kasi ang kapatid mismo nito nangyayari, sa nakaraang umaga, matagal siyang bumaba. Siya ang pinakuling-huli, ang iba, kumakain na siya. Napansin ko, tumatayo ang pulukan dito, nakaganyan. Iyon pala, nung hinuli ko, manipis na ang katawan kasi nagkaroon pala ng sipon sa loob. Nalaman ko nga nung hinuli ko na, kinulong ko na, pinagmasdan ko munang umipot, ang ipot niya kulay bigdi na may halong konting puti. Yan ang palatandaan sa manok nga may sipon sa loob. Kasi ang sipon kun basta ang ilong nasa nakalabas, hindi mag-ikot ng at saka hindi delikado naman ang makalabas sa ilong na sipon basta lang ang ilong. Ang delikadong makamatay kaagad yung sa loob. Kasi kung di mo mapansin yan, di mo magamot agad, papayat na papayat hanggang mawala ang buhay sa alaga natin na isa ka manok na favorite natin ng mga kulay. Yan ang totoo. Kaya kayong mga baguhan pa lang, hindi ang pagmanok sa totoo lang, kasi ginagawa ko mismo ito. Pagmasdan nating maigi, bawat isa sa kanila kung asaan ang nakaramdam ng hindi maganda sa pangatawan, gagamutin natin kaagad. Ang ginagamot ko pala, pinakamabisang subukan ko na ulit-ulit ko na sa gamutang mangyayari sa manok ko nga, mayroong hindi lumabas ang sipon sa ilong, nasa loob lang. Yung Ambroxipil, mabisang ginagamit ko yan. Yan ang pag-alaga ko nga sinasabi ko sa inyo na mayroon kayong makuha matutunan sa akin. Kasi dito ang paggamot sa mga manok ko, tinuturo ko rin sa inyo mga baguhan pala. Para sa inyong mga baguhan lang to kasi yung mga datihan, minsan maniwala, minsan hindi. Kasi kanya-kanya naman ang namin diskarte sa paggamot. Pero ang sa akin lang, epektibo, subok ko na, yan ang tinuturo ko dito sa aking mga followers, aking subscribers, aking mga viewers dito sa aking channel para na mayroon na kayong makukuha na ideya kung ang mga manok nyo magkaroon ng ganong sakit. Yan pinaka-importante niyan. At saka isa pa, tungkol sa kalinisan sa inuman na tubig natin, yung lagay natin ng tubig na inumin nila. Huwag na huwag kayong magpabaya. Kailangan, tulad ng ginagawa ko, pagpainom ko ng umaga, pagkahapon, pagbalik ko, kung yung mga ganitong edad, mga 4 months pa lang mga stock ko, ibabaran ko ng tubig yan para nga inom na inom lang sila kung gusto nila. Pero pag yung nagbigay ko ng tubig sa umaga pagkatapos kong pagkain sa kanila, pagbalik ko sa hapon, pagpakain ko, tinatapon ko muna yan, pinalitan ko ng ibang tubig para matiling laging malinis. Kasi ang inumin sa isang kamanok natin, halimbawa lupang pinaglagyan natin, marumi talaga yan. Bakit hindi marumi? Masabi ko sa inyo,
itong tuka sa manok, nanuka-tuka sa lupa, tapos mahugasan yan doon sa tubig sa inuman nila. Kaya marumi, kailangan linisin talaga natin. Ibabrush natin ang lagayan sa inumin nila kahit sa loob ng 1 linggo, 2 beses, kaya 1 beses kung busy kayo. Basta gagawin talaga nyo linggo-linggo yan. Ang paglilinis, brush natin, sabunin ang lagayan natin ng inyong natubig, pati yung kainan. Yan pinaka-importante din na manatiling malinis talaga dapat ang lagayan din sa pagkain sa mga manok natin at saka inumin nilang tubig. Kasi ito, pinaka-sample proof ko sa inyo. Mag-try kayo kagaya ng mga sisiw. Yung inuman nila ng tubig, sa loob ng 2 araw, 3 araw, huwag yung papalitan. Amuyin nyo ang tubig. Panis na panis na. Kaya kailangan dyan, lalo kung may gamot, mabilis mapanis, kailangan talaga magbigay tayo yung araw na ito ngayon, bukas balitan natin. Pero sa akin, ang ginagawa ko nga, naglagay ako ng tubig sa umaga, pagkahapon, pinalitan ko na ulit, panibagong inumin nila panghapon. Iba ang inumin nila pang umaga, iba ang panghapon. Ang tira sa umagang ilalagay ko, kung may tira man yan, tinatapon ko bago ko lagyan sila ng inumin panghapon. Kinabukasan naman, pagbalik ko, tinatapon ko naman din yan, papalitan ko ng panibago. Kaya ang aking mga manok, bira lang na magkaroong sakit at saka mabilis maglakihan. Kasi ang inumin na tubig ko na inom sa ating mga sisiw yan, sa ating mga manok, magkaroon ng magbansutin, mababansot ang ating mga manok. Yan, totoo. Tapos, lalo na kung nakakulong lang ang mga manok nyo, marumi, hindi nyo laging nalinis ang kulungan, mababansot ang manok dahil din sa dumi niya, sa ipot niya. Yan lang kasimple ang pag-alaga ng manok. Sana mayroon kayong mapulot o matutunan sa umaga na ito ngayon sa akin. Sa pag mapanood nyo itong aking mga content na i-upload ko sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV channel. Subaybayan nyo lang palagi ang masabi ko sa aking mga content dito sa i-upload ko mga videos. Kasi dito, sinabi ko sa inyo, unti-unti ko nga ituro, i-advise sa inyo ang dapat na pamaraan para nga manatiling malusog ang mga katawan sa ating mga manok, na mga favorite na kulay na gagamitin natin sa laro, sa labanan, sa increase sa sabungan. Hanggang dito muna ako. Bukas naman uli, ibang topic ipapaliwanag ko sa inyo. Maraming salamat uli sa inyo lahat na taga-subaybay sa aking channel. Yan lang. Bye-bye. Thank you.